Blessed Sunday po sa inyong lahat. Muli na naman, tayo ay magpapatuloy ng ating pagbabahagi ng banal na salita sa banal na Biblia. Sana po puspusin tayo ng banal na Espiritu upang maunawaan po natin ang bawat katagang nakasulat dito. O binawa ng ating Panginoon Diyos na hipuin natin puso ang ating isip para magkaroon po tayo ng sapat na talino sa nilalaman ng banal na salita. Ngayon po ay dadako tayo sa Leviticus 6. Leviticus 6 emphasizes that God is holy and expect His people to live with integrity, obedience, and continual devotion. It teaches that sin against others is also a sin, making against God, and true repentance includes making things right. The chapter also gives instruction for the priest and reminds them to keep the fire on the altar burning continually, symbolizing ongoing worship and fellowship with God. Yan po ang ating Leviticus 6. Ano ba naman ang lessons? What are the lessons we get from this? Ano ba yung message ni Lord dito sa Leviticus? God values honesty and integrity. If we wrong someone, we should confess, make restitution, and seek forgiveness. Humingi po tayo kaagad ng tawad sa taong nagawa natin ng pagkakamali. At pagsisihan natin ito at humingi po tayo ng forgiveness kay Lord. The repentance requires action. Hindi lang po yung sa salita, sabihin nyo, nagsisi ako, patawarin mo ko. True action po ang gusto ng ating Panginoon. Keep your spiritual fire burning. Kailangan nag-aalab ang ating puso, nag-aapoy ang ating puso sa pagkikinig o ng banal na salita ng ating Panginoon. Burning this spiritual fire burning. Yung talagang nauuhaw tayo sa banal na salita ng Panginoon. Serve God faithfully. Maging tapat tayo sa Panginoon. Kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, kailangan we are faithful to God. Faithful po tayo. God deserves our best. Ang ating Panginoon ay karapat-dapat lamang po natin pagkalooban ng the best service na alam po natin. Maging tapat po tayo sa pananalangin natin sa paggising pa lang sa umaga, sa gabi, at sa oras-oras na may oras ka. Kailangan siya lang ang tanging laman ng puso at isip mo. So, yan po Leviticus 6. Now, we will proceed po sa Leviticus 7.